Our topic tonight, God's greatest revelation of Himself in these last days. The greatest revelation of God Himself in these last days. So ito pong mga teksto natin, Hebrews chapter 1, starting from verse 1, ito pong sabi, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds, who, being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. May the Lord bless His word. So, agad-agad doon sa binasa natin, maintindihan natin na ang greatest revelation of God, of Himself, is His only begotten Son, His only beloved Son, the Lord Jesus Christ. Okay? God's greatest revelation of Himself is the Lord Jesus Christ, His only beloved Son. Pansinin po ninyo ang sabi sa verse 1. God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Ang ginamit ng Panginoon noon sa Old Testament era para maipahayag niya at maipakilala niya ang kanyang sarili, ang ginamit noon ay mga propeta. Kaya nga may mga sumulat nitong tinatawag Old Testament. Moses, Joshua, Daniel, Samuel, Jeremiah, Isaiah, those are prophets na ginamit ng Panginoon, pinahayagan ng Panginoon ng kanyang kalooban at ng kanyang sarili in some degree upang ipahayag sa mga tao. So, ito ang tinutukoy dito sa verse 1. Noong panahon daw, in time past, ang Panginoon nagsalita mamagitan nitong mga propeta. Okay? So, Old Testament era po yan na sinasabi. Ang sabi naman ng verse 2, has in these last days, okay? Has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. Ang tinutukoy dito na last days, mga kapatid, hindi itong tinatawag nating prophetical last days, but rather a period of time na kung saan simula nang dumating ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ito, na Siya po ay ipinanganak sa birhen, lumaki na walang kasalanan, at alam natin ang nangyari, Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, Siya po ay inilibing, matapos ang 3 araw, Siya po ay nabuhay na muli. At ang panahon ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, pamagitan ng mga apostles, pamagitan ng mga early church fathers, at hanggang sa ating kapanahunan, hanggang sa pagbabalik muli ng Panginoon para mag-establish ng kanyang kaharian sa sanlibutan ito, mga kapatid, ang tawag po dyan, last days. Okay? So it's a period of time mula sa incarnation of the Lord Jesus Christ hanggang sa revelation po niya ng kanyang sarili as King of Kings and the Lord of Lords sa sanlibutan ito. Ang tawag po dyan, last days. So itong kapanahunan daw na ito, mga kapatid, a period of time, dito naman, ang ginamit ng Diyos para ipahayag niya ang kanyang sarili ay ang kanyang beloved Son. Ang tinutukoy po dito na Son, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Na Siya, sabi ng sumunod na mga verses, babasahin natin mamaya, the Lord Jesus Christ as the brightness of His glory. Grabe po ito na expression, the brightness. Ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tinutukoy po dito
na ang kaningningan at ang sinag at kaningningan ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Grabe, mga kapatid. Kung gusto mo masilayan ang kagandahan ng Diyos na Ama, masisilayan mo siya sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak na walang iba ang Panginoong Jesucristo. And then ang pangalawang expression dito, the express image of His person. Ang ibig sabihin ng express image dito, mga kapatid, ang eksaktong imprint, the exact imprint or icon of the person of God. Alam naman natin na ang Diyos ay Espiritu. At hindi naman natin makikita siya pamagitan ng ating physical na mga mata. And yet, sa pasyon ng Diyos na maipakilala niya ang kanyang sarili, maipahayag niya ang kanyang sarili, upang sa pamagitan noon, pag nasilayan po natin siya, sa pamagitan ng spiritual nating mga mata, in the person of the Lord Jesus Christ, then we can glorify Him forever. So ito mga kapatid, na express image, ang ibig sabihin nito, the exact imprint of God's person, nandyan po sa Panginoong Jesucristo. Ang tinatawag na imprint, halimbawa mga kapatid, kung ikaw ay nagpipirma ng mga plano, then mayroon ka ng tinatawag as seal. Ang seal na yun, doon sa mataas na parte o sa taas na parte, mayroong ganyan yan. May sa taas na parte dito, mayroong nakasulat doon na pangalan mo siguro, license number mo. Pagkatapos pag ipinag-print mo doon yung plan, nakikita yung tinatawag dry seal. Okay? So, hindi mo nakita yung nakasulat doon sa itaas na bahagi, pero nang pinag-print na yon, doon nakita mo the exact imprint of what is written doon sa loob. So ito pong ibig sabihin. Meaning, ang lahat ng pwedeng malaman sa Diyos, maaring malaman natin sa persona ng Panginoong Jesucristo, being the God-man. Okay? All that can be known of God can be known in the person of the Lord Jesus Christ, the God-man. Mahalaga ito mga kapatid. Kasi ito magtuturo sa atin na talagang pwedeng malaman, pwede nating makilala ang tunay at buhay na Diyos in the person of the Lord Jesus Christ. At walang ibang dapat hangarin, pinakamataas na hangarin ng tao habang siya'y nabubuhay sa libutan ito na makilala po niya ang Panginoong Jesucristo sa pagkilala po ng puso. Okay po? So basahin po natin itong verse 3. Who, referring to the Lord Jesus Christ, being the brightness of His glory, okay, and the express image of His person. Si Jesus Christ po yun. And upholding all things by the word of His power. Grabing kapangyarihan yan. Upholding all things. Hinahawakan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. It cannot be done by an ordinary man. Diba? When He had by Himself purged our sins, alam natin yon, ang nangyari yan doon sa cross ng Kalbaryo. Siya ay umupo at the right hand of the majesty on high. Nakaluklok ngayon ang Panginoong Jesucristo sa kanang bahagi, kanang kamay, ika nga, ng Ama. So, this is a description, mga kapatid, ng pagpapahayag ng Diyos ng lahat ng pwede niyang ipahayag na talagang kinakailangan po natin na malaman, and it is through His Son, the Lord Jesus Christ. In fact, nang nandito pa ang Panginoon sa sanlibutan, mga kapatid, in His incarnation, umakyat po sila doon sa Mount of Transfiguration, kung alam po ninyo yun.
Kasama niya ang tatlong apostol niya, si Pedro, si Juan, at si Santiago. At doon, sabi ni Pedro, mabuti dito na lang tayo. Kasi napakagandang tanawin doon. At nakita niya ang the glimpse or the preview of the glory of Christ. At habang nagsasalita si Apostol Pedro, napakinggan ng isang tinig. Ito ang sabi sa Matthew 17 verse 5. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him." Grabe ito mga kapatid ha. Ang ama na mismo ang nag-i-endorse sa kanyang bugtong na anak. Sabi niya, pakinggan ninyo siya. Ito ang aking minamahal na anak na nalulugdan ko ng lubos, kinaluluguran ko ng lubos. Pakinggan ninyo siya. Because he is the greatest revelation of God Himself. Mga kapatid, mga kaibigan, importante po ang mga bagay na ito. And not only that, mga kapatid, kundi ito ay inaangkin din ng Panginoong Jesucristo, claimed by Jesus Christ. Sabi niya sa kanya mga apostol, nang malapit na siyang mamatay sa cross, sabi niya sa verse 7 ng John chapter 14, "If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know Him and have seen Him." So, kung nakikilala mo ako, sabi ng Panginoon, then nakikilala mo sana rin ang Ama. And from now on, you know Him and have seen Him. Okay. Medyo nag-attack naman ang allergy natin, kaya medyo sinisipon tayo. Okay lang. Thank you for praying for me and with me. Okay, so dito po, makikita natin, claimed by Jesus Christ, na kung kilala mo raw siya, kilala mo rin ang Ama. Bakit nga? Ang dapat mong makilala sa Ama, nandiyan na lahat sa Panginoong Jesucristo. At sabi na dito, from now on, you know Him and have seen Him. Now, maliwanag mga kapatid na idinideklara ng Panginoong Jesucristo na hindi ka pwedeng makadirekta sa Ama, hindi ka pwedeng makalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Bakit nga? Siya po ang greatest revelation and ultimate revelation of God Himself. Sabi na dito, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Pakinggan po ninyo ng maigi yan, hindi po yan matalinghagang pananalita. Ang kaparaanan para ka makapunta sa Ama, persona po si Jesus Christ. I am. At makikita ninyo, wala nang ibang daan. It's the definite article, ang ginamit po dyan, the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Then dito nga, nagtanong na nagsalita ng Panginoon at nagtanong dito si Philip. Sabi ni Philip dito sa verses 8 and 9, Philip said to him, "Lord, show us the Father, and it is sufficient for us." Jesus said to him, "Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father?" So sabi ng Panginoon, matagal akong kasama-sama ninyo, Filipe. At hindi mo ako nakilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Grabe ha? So, anong ibig sabihin nito? Siya na rin bang Ama? Hindi po. Ang Ama, distinct person po yan. Ang Anak, distinct person din po yon. At ang Banal na Espiritu, distinct person din yon. 3 persons, 1 God. Malinaw naman po yan, tinuturo ng salita ng Diyos. So ngayon, ang sinasabi ng Panginoon kay Filipe,
Ako ang exact representation of who God is or who the Father is. Ako ang revelation, the ultimate revelation of who God is. Kaya ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. So maliwanag po yun, mga kapatid, that He is the exact representation of who God is. Ngayon, muli babalikan ko po sa inyo itong matagal na nating pinapahayag na ang Panginoon ay very passionate para ipakilala niya ang kanyang sarili. At alam ko na kayong sumusubaybay sa akin, alam na po ninyo yon. Dinisplay ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng creation. Psalms 19 verse 1. At dinisplay ng Panginoon ang kanyang maximum glory in the person of the Lord Jesus Christ. At hindi lang doon sa kanyang persona, kundi doon sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. So the maximum display of God's glory, ang pinaka-apex or climax ng display na yan is what had happened or what had happened on the cross of Calvary. Ano nga ang nangyari doon, mga kapatid? Ang walang kasalanang bugtong na anak ng Diyos, siya ang tumanggap ng kaparusahan na sana tayo ang dapat na tumanggap. Ako ang dapat na tumanggap. Ikaw ang dapat na tumanggap. Bakit? Lahat po tayo nagkasala. Di ba? At ang Diyos na banal ay hindi po pwedeng magpatawad ng kasalanan. Uulit-ulitin ko po yan. Ang pinapatawad ng Panginoon, ang nagkakasala, hindi po yung kasalanan. Ang kasalanan kailangang bayaran. Yun ang hinihingi na hustisya ng Diyos. At kung tayo po ang magbabayad niyan, naku, nakakapangilabot po. Ang kabayaran po niyan ay walang katapusang pagkahiwalay sa Diyos doon sa dagat-dagatang apoy na nag-aapoy ng asupre. Yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Subalit, napakadakila ng pangyayaring ito, historical event, na maraming mga tao na sa ganitong panahon, hindi masyado nauunawaan ang bagay nito. Kaya't gumagawa ng sarili nilang kaparaanan. Dito po, mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang display ng kanyang kaluwalhatian ng kanyang kabanalan, ng kanyang hustisya at ng kanyang pag-ibig. Ako, ikaw, hindi karapat-dapat na ibigin ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Hindi karapat-dapat na ibigin ko, meron pang ibigin siguro ang Diyos yung mga anghel na hindi nagkasala. Pero tayo, nagkasala tayo. Naging rebelde po tayo sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Naging rebelde po tayo sa Diyos na lumikha sa atin. And yet, wonder of all wonders, ang walang kasalanan na minamahal na anak ng Diyos na walang iba ang Panginoong Jesucristo, siya po ang hinatulan para sa iyo at para sa akin. Hindi natin kayang unawain yan, pero kaya nating matikman kung tayo po ay direktang lalapit sa Panginoong Jesucristo at siya lang ang ating kikilalanin at tanggapin, aangkinin na Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. And yet, mga kapatid, ano ang ginawa ng karamihan sa mga tao? Ano ang ginawa ng maraming mga tao sa Panginoong Jesucristo? Alam niyo ang nangyari? Itinakwil po nila ang Panginoong Jesucristo at nag-imbento sila ng ibang mga kaparaanan upang sila ay makalapit sa Ama. Grabe po ito. They rejected the Lord Jesus Christ by inventing another way or ways in coming to the Father. Excuse me.
Tingnan po ninyo halimbawa ito. Ito, karamihan nangyayari sa Roman Catholic countries, kasama na po tayo ng mga Pilipino. Tingnan po ninyo yan. Bukas, siguro ko may matutunghayan pa rin kayong ganyan. Ha? At kung natutunghayan natin ito, anong nararamdaman ng ating puso? Natutuwa ba tayo? Pinupuri ba natin ang mga taong ganito? Ako po, kung akong tatanungin nyo, nahahabag po ako sa mga taong ito. Kasi masyadong dinayaan ng Diablo sa pamagitan ng mga relihiyon. Pinapaniwala po kasi sila na sa pamagitan ng kanilang pagpipinitin, yung pagpapalo ng kanilang katawan, ay mababawasan ang kanilang mga kasalanan. Pinapaniwala po sila na sa pamagitan nito, balang araw, baka sakali, makapasok sila sa langit. Mga kapatid, mga kaibigan, alam ko na karamihan sa mga taong ito, sincero. At hindi ko po nilalait sila. Hindi ko po sila iniinsultuhan. Ang totoo, malaking insulto sa Panginoong Jesucristo ang ginagawa ng mga taong ito. Bakit po? Sumigaw baga si Jesus sa krus ng Kalbaryo, it is finished, tapos na. Ngayon, ang tapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo, itatakwil mo ito dahil ikaw naman ang gagawa. Kaya mo ba yun? Kaya mo bang bayaran ang walang katapusang kabayaran ng iyong kasalanan? Tandaan po ninyo mga kapatid, the payment for our sin is infinite and we are finite. We can never pay the infinite penalty. Ha? Kahit na anong pagpinitensya mo, araw-araw ka magpinitensya, hindi lang tinatawag na Holy Friday or Good Friday. Araw-araw ka magpinitensya. Sa buong panahon ng buhay mo, mabuhay ka 100 years. Araw-araw magpinitensya ka, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo. Bakit? Infinity minus 100 years, infinity pa rin yun. Nakita po ninyo yan? Kaya nga kung ang isang tao makarinig ng Ebanghelyo at ang Banal na Espiritu ay magtrabaho sa kanyang puso, nakikita niya na mali pala yun. Insulto pala yun sa Panginoong Jesucristo. Na para bagang naghugas na siya ng pinggan, gusto mo pang hugasan ang kanyang hinugasan na. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya marunong? Nagsakripisyo na siya para sa'yo? Ngayon magsakripisyo ka rin para sa'yo? So hindi ka naniniwala doon sa ginawa na po niya. Yan po ang katotohanan. At dahil nga po dito, mga kapatid at mga kaibigan, nag-invento ang mga tao ng sarili nilang kaparaanan. Akala nila, katanggap-tanggap ito sa Diyos. Hindi po, insulto po yan sa Diyos. Sana ang mga leader ng relihiyon ninyo, pagsabihan kayo tungkol sa bagay na ito. Pero alam ko, hindi naman nila alam ito eh. Di ba? In fact, ang pinakapuno ng relihiyon, ito po, tingnan niyo ito. Noong March 11, 2020, ay napublish po ang prayer nitong Santo Papa, Pope Francis Prayer. At nananalangin siya kanino? Kay Mary. Okay? During coronavirus pandemic. Saan nyo matatagpuan yan? Doon sa Catholic News Service, March 11, 2020. Pinost ko po dito ang prayer po niya. Ito po ang kanyang panalangin. Okay? O Mary, you always shine on our path as a sign of salvation and of hope. Totoo ba yun? Si Mary ba, na naging ina ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatao, siya ba talaga ay palaging nagsashine sa daan po natin? Siya ang bibigay liwanag? Bilang tanda daw ng kaligtasan at pag-asa? At maliban doon, pinapayagan ba tayo ng Bible na manalangin kay Mary? Hindi po, mga kapatid. Tandaan po ninyo,
Maliwanag ang sabi ng Panginoon, no man comes unto the Father but by me. I am the way. Walang tinuturo ang Biblia na si Mary ay daan patungo kay Jesus Christ. Di ba? Then ito pag sabi niya, we entrust ourselves to you. Ganun ba yun? Ipagkakatiwala ba natin ang ating sarili kay Mary? Now, hindi natin nalalait. The Virgin Mary, the Mary of the Bible, is really godly. Isang huwaran po siya, lalo ng kanyang pagpapasakop sa Diyos. Pero tandaan po ninyo, the Mary of the Bible, tao rin na katulad ko, katulad mo. Okay? Hindi po siya ubiquitous being. Anong ibig sabihin yan? Hindi po siya everywhere na kahit saan pwede mo siya tawagin at mapapakinggan ka niya. Hindi po. Kung nandito siya ngayon sa Sorsogon City, dito sa aming lugar, kung ako'y mananalangin sa kanya, ako lang ang mapapakinggan. Kung nandyan kayo sa dako ng mundo, mananalangin tayo ng sabay-sabay. Kung nandito si Mary, wala siya doon sa inyo. Di ba? Kaya nga hindi itinuturo na manalangin tayo sa kung sino paman na tao. Prayer must be only addressed to God in the name of the Lord Jesus Christ. Maliwanag naman po yan. And then, sabi dito, we entrust ourselves to you. Bakit? Siya ba talagang kayang humawak ng buhay natin? Ang tawag pa dito, health of the sick. Grabe Siya ang mabuting, anong tawag sa health? Kagandahan ng pangangatawan, something like that. Okay? Who at the cross took part in Jesus' pain, keeping your faith firm. And then sabi pa niya, you salvation of the Roman people. Sabi know what we need, and we are sure you will provide so that as in Cana of Galilee. Kinukot niya itong pangyayari sa Cana of Galilee. Alam ba niyo ang pangyayari na yon? Ito po ang sitwasyon. Nag-attend si Jesus, kasama ang mga disciples, kasama ang kanyang ina sa pagkatao, doon sa kasal. At habang tumatakbo ng kasalan, nagkakainan na sila, naubusan ng alak. Yung alak na yun, hindi yung nakakalasing. Tapos, lumapit ang mga servant kay Mary. Siyempre, iniisip nila na mayroong influensya ito si Mary dahil anak nga niya ang Panginoong Jesucristo sa pagkatao. Pero anong sabi ni Mary? Basahin po ninyo, John chapter 2 verse 5, basahin po ninyo yun. Ang sabi ni Mary, kung anong sabihin sa iyo ng Panginoong Jesucristo, yun ang gawin ninyo. Busted po sila. Busted, hindi po nag-aksyon si Mary doon. Sa halip pinagsabihan sila, kung anong sabihin, magdirekta kayo doon kay Jesus Christ. Kaya yun ang ginawa ng mga servants. Nagdirekta sila sa Panginoon. Nang magdirekta sila sa Panginoon, gumawa ang Panginoon ng milagro. Nakita po ninyo? So ang tinutukoy niya dito as in Cana of Galilee, misunderstanding ng pangyayari na yon. Hindi po doon lumapit ang mga tao kay Mary at nakakuha sila ng milagro. Hindi po. Sinaway nga sila. Sinaway nga sila ni Mary. So pag-aralan niyo yon, mga kapatid, maling-mali ang prayer na ito. Then sabi pa niya dito, help us, Mother of Divine Love, to conform to the will of the Father and to do as we are told by Jesus. Okay? I-examinin natin ito, ano ba ang will of the Father? At ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Okay? Nananalangin ang Pope na ito kay Mary, Mother of Divine Love, to conform to the will of the Father and to do as we are told by Jesus. So, tingnan po natin ang will of the Father. What is the will of the Father? Sabi ng Matthew 17 verse 5, anong will ng Father? Hear Him. Pansinin po ninyo ang personal pronoun po dyan, hindi po
female gender. Hear her. Hindi po. Hear him. Sino yung tinutukoy na him? Si Jesus Christ. That is the will of the Father. Kung anong sabihin ng Panginoong Jesucristo, yun na tayo. Because He is the greatest revelation of who God is. Mga kapatid, huwag kayong magkakamali katulad ng Santo Papang ito. Ang instruction ng Ama ay maliwanag. Ang papakinggan mo, si Jesus Christ. Hindi si Mary or si Mama Mary. Hindi po. Walang sinasabi ng ganyan. Hindi ko po kayo kalaban. Sana kung pwede niyong buksan ang aking puso, pabubuksan ko yan. Mahal ko po kayo na mga nanonood sa akin. Yung mga kaibigan nating mga Roman Catholics na masyadong naging panatiko dito sa pagtatawag kay Mary, makinig po kayo ng maigi. Basahin po ninyo ang Biblia. Pagbulay-bulayan po ninyo, timbang-timbangin po ninyo, wag nang swalo lang sa kung anong sinasabi sa inyo. Di ba? Hindi na po panahon ngayon ng mga Kastila na kung anong sinasabi noon sa ating mga magulang, sisenyor na lang ng sisenyor ang mga magulang natin. Hindi na po panahon ngayon. Panahon na ngayon na dapat ang napapakinggan natin, ini-internalize po natin. Okay? So this is the will of the Father. Ang pakinggan mo, si Jesus Christ. At ito pa, 1 John 3:23. What is the will of the Father? And this is His commandment, utos ng Panginoon, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ. Maliwanag. Wala kang mabasa sa Bible, kahit isa, na kailangan kang mag-trust o manalig kay Santa Maria. Wala po. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. So, you want to follow the Lord Jesus Christ? Or rather the Father? This is the will of the Father. Okay po? So, ngayon mga kapatid, gusto kong pansinin ninyo na nang mamatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, may dalawang tao doon na ipinako din kasama niya. Yung dalawang tao na yon, parehas po yun sila talagang nagkasala. Talagang tunay sila na mga kriminal, tulisan. Pero si Jesus Christ, na nasa gitna nila, walang kasalanan yun. Ngayon, ang isa doon, naligtas, nakakilala sa Panginoon, ang isa, napaimpyerno. Yung dalawang lalaki niyon, they are representatives of two decisions and two destinies. Okay? Pakinggan nyo ng maigi, dalawang desisyon. Ang isa, sa halip naman ng palataya, kinutya pa niya ang Panginoon. One mocked, and he was lost. One believed and cried out to Jesus, he was saved. So, ang isa nagdesisyon, tinuyatuya niya, ininsultuhan niya ang Panginoong Jesucristo, napahamak po siya sa impyerno. Ang isa, nagmakaawa. Nang mapakinggan niya ang salita ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Grabe! Ibang klase ito. Nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang kasalanan. And yet, pinapatawad niya yung mga gumawa ng kasalanan sa kanya. Iba yun sa real situation ng mga normal people. Ang mga kriminal, pag pinapako doon sa krus, kahit na may kasalanan sila, sumisigaw yan sila. Nakalaya ako dito, nakalis ako dito, makikita mo. Diba? Kahit na nga may kasalanan sila. But you know, the Lord Jesus Christ, ang unang lumabas sa kanyang bibig, Father, forgive them, for they know not what they do. Parehas yun nakarinig ang dalawang yun. Pero ang isa nagtuya. Ang isa, sinaway niya yung nagtuya at sabi niya, hindi ka ba natakot sa Diyos na ikaw ay pinaparusahan katulad din niya? Basahin po ninyo yan, Luke chapter 23, starting from verse 39. At makikita po ninyo doon na talagang naniniwala po siya ng Panginoong Jesucristo ay Diyos. At siya nagpakumbaba sa kanyang sarili. Sabi niya, tama lang nahatulan tayo dahil nagkasala tayo. At siya naniniwala na yung kamatayan ni Jesus Christ ay
kamatayan na para sa kanila. Ang ibig sabihin, walang kasalanan si Jesus Christ, siya ang namatay para sa mga makasalanan. Sabi niya, tama lang natulan tayo, dahil nagkasala tayo. Subalit ito, ang taong ito, walang kasalanan, hindi nagkasala. At direkta po siya lumapit sa Panginoon. Alalahanin po ninyo, nandoon po sa paanan ng cross, ang ina ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatao, si Santa Maria. Nandoon ang dalawang Maria at si John the Beloved. Hindi po tumawag sa kanila. Direkta po tumawag kay Jesus Christ. At sabi nga, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Grabe, naniniwala siya na bagamat nakapako doon ang Panginoong Jesucristo, ito ay hari. May kaharian. Anong sagot ng Panginoon? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Mga kapatid, dalawang klaseng ng tao yon. Ang isa, nag-insulto kay Jesus Christ. Ang isa, nanampalataya kay Jesus Christ. So, ito ang tinutukoy din sa John chapter 1, 11 and 12. Nang pumunta dito ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutan, ang isang grupo ng mga tao, hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap na hari, hindi siya tinanggap na Panginoon ng kanilang buhay. He came to His own and His own did not receive Him. Subalit may mga tumanggap din, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Nanampalataya sila sa Panginoong Jesucristo na ito nga ang anak ng Diyos na dapat nilang pakinggan. Ito ang ultimate and greatest representation of who God is, the greatest revelation of who God is. So, nanampalataya po sila, tinanggap nila ito bilang hari ng kanilang mga buhay, Panginoon ng kanilang buhay, sila po ay ipinanganak na muli. Okay po? So ngayon, darating ang panahon mga kapatid, maniwala kayo o hindi, darating ang panahon ng lahat ng mga tumakwil sa Panginoong Jesucristo ay haharap sa Kanya face to face. Face to face, personal po yan. Those who rejected Him in the white throne judgment, makita niyo sa picture niya, haharap. Kaya nga I beg of you, huwag niyong itakwil ang Panginoon. Okay? Nakakapangilabot po kung ang isang tao na nakarinig ngayon nitong binabalita natin sa inyo na iisa lang ang kaparaanan para ka makarating sa Ama, makapasok sa langit. Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Siya lang ang tapos na nagbayad ng iyong kasalanan. Siya lang dapat ang lapitan mo. Direkta ka dapat na manampalataya sa Kanya. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 10. Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito po ang maging kahihatnan ng mga taong nagtakwil sa Panginoong Jesucristo. Nag-imbento ng sarili nilang kaparaanan sa halip na tanggapin nila ang kaparaanan ng Diyos na walang iba, ang Panginoong Jesucristo. I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Huwag kayong magkakamali niyan. Nakakapangilabot po nga po yun ng impyerno. Hindi po yan biro-biro. Kung kaya ito, sa biyaya ng Panginoon, kahit na there is the danger na pwedeng awayin ako ninyo, okay lang sa akin. Basta maipahayag ko po sa inyo ang dakilang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at wala ng iba. Okay po? So ngayon, what will you do with Jesus? Nasa iyo na po ang bola ngayon. What will you do with Jesus? Gagayahin mo yung isang magnanakaw na sa halip na manampalataya, ininsultuhan pang Panginoong Jesucristo? In some form ngayon, magpipinitin siya ka pa? Then,
Nakakahabag naman, pero ang mangyari, pag mamatay ka, doon ka sa impyerno. Ang gayahin natin yung magnanakaw sa cross na nagpakumbaba, kinilala si Kristo na Diyos, kinilala na si Kristo ang nagbayad ng kanyang kasalanan, at siya direkta na lumapit sa Panginoon sa Kristo. Kaibigan, sana ito ang iyong maging desisyon. Ganyan din po ang naging desisyon ko 41 years ago, or 42 years na, ngayong April, 42 years ago, at hindi po ako kailanman nagsisi. So maraming salamat sa inyong panonood. Ang bilin ko po sa inyo ng mga kapatiran sa Panginoon, kindly share this to your loved ones, to your friends, with prayer and with care. Sabi ko sa inyo, ipopost namin ito maya-maya siguro or bukas sa YouTube. I-download po ninyo at ipadala ninyo sa inyong mga kapatiran at sa inyong mga mahal sa buhay. O kaya naman, kahit na ngayon, i-share na po ninyo itong broadcast po natin. Thank you so much. God bless us all.